Magandang gabi, Boss Pao. Ako po si Ramon. Lumaki ako sa bayan ng Antipolo. Isang lugar na maganda kapag araw. Ngunit tila ibang mundo kapag gabi na. Bata pa lang ako ay sanay na akong magbisikleta sa matatarik na daan. Lalo na kapag gusto kong mag-isa. Para sa akin kasi, nakaka-relax ang malamig na hangin at tahimik na kalsada. Pero may isang lugar na kahit matapang na siklista, bihirang daanan kapag gabi. Yun ho ang Calvario Hill. Ang Calvario Hill ay isang matarik na kalsada na halos puro liko at kurba. Sa gilid nito, may mga punong akasya at damuhan na makapal. At sa iba pang bahagi, ay may bangin na diretso sa ilog sa baba. Maraming kwento ang kumalat tungkol dito. Mga aparisyon ng pari na walang ulo at babae na nakaputi na humaharang sa daan. At isang nilalang na sinasabing galing mismo sa ilalim ng lupa. Pero dahil sanay na ako sa gabi, hindi ko gaanong pinapansin ang mga kwento. Hanggang sa isang gabi, galing ako noon sa bahay ng kaibigan ko sa may bayan. Nag-inuman kami para magdiwang ng kaarawan niya. Hindi ako lasing. Pero mabigat ang ulo at medyo hilo dahil sa pagod. 2:00 ng madaling araw nang magdesisyon akong umuwi na. Imbis na dumaan sa mas mahabang ruta sa highway, naisip kong idaan sa Calvario Hill para mas mabilis. Pagpasok ko ho sa paakyat na kalsada, ramdam ko agad ang pagbabago ng hangin. Kanina sa bayan, maaliwalas pa ang paligid kahit 10 oras na ng gabi. Pero dito, parang may kurtina ng lamig na yumakap sa akin. Walang dumadaan na sasakyan. Walang ilaw maliban sa maliit na headlight ng bisikleta ko. Sa gilid ng kalsada, ang mga puno ng akasya ay tila humahaba at sumusunod sa bawat pedal ko. Sa una ay maririnig mo lang ang huni ng kuliglig at ugong ng gulong ko sa semento. Pero habang tumatagal, may kakaibang ingay na sumisingit. Parang pagaspas ng basang tela, kasunod ng amoy na hindi ko agad maipaliwanag. Una, parang amoy ng sinunog na kahoy. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang amoy ng nasusunog na buhok at laman. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, Boss Pao. Nilakasan ko ang pedal, pero sa gilid ng mata ko, napapansin kong may kakaibang anino na kumikilos sa bawat kurba. Sa rearview mirror ng bisikleta ko, doon ko unang nakita ng malinaw. Isang matangkad na figura, payat na payat, halos butot balat. Ang balat niya ay parang nilapnos. May mga pirasong nakabitin na tila nasunog na karne. Ang mga mata niya ay pulang-pula, nagliliwanag sa dilim, at wala siyang damit maliban sa mga punit na tela na parang sinadya para takpan lang ang ilang bahagi ang katawan. Hindi ito normal na lakad ng tao. Sa halip na maglakad o tumakbo, bigla na lang itong sumusulpot sa bawat kurba ng kalsada. Sa isang sandali, malayo siya sa likod ko. Sa susunod na kurba, nasa ilang metro na lang siya mula sa akin. Hindi ko marinig ang kahit anong yapak niya.
Tanging tunog lang ng malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Habang paakyat ako sa pinakamatarik na bahagi ng Calvario Hill, napansin kong nagbabago ang langit. Hindi na ito kulay asul na may bahid ng dilim. Unti-unti itong nagiging pula at ang mga bituin ay nawawala. Para bang nalalapit na akong pumasok sa ibang lugar. Sa paligid, ang mga punong akasya ay kumikilos kahit na walang hangin. Ang mga sanga, tila sinusubukan akong abutin. Sa tuktok ng Calvario Hill, biglang naglaho ang kalsada. Sa halip, puro abo at nag-aalab na apoy ang nakapaligid. Ang lupa ay may malalim na bitak na tila bumubukas at mula sa ilalim nito ay may liwanag na kumikislap na parang nagmumula sa apoy sa ilalim ng mundo. Sa gitna ng lugar na ito, nakatayo ang nilalang mula sa salamin ng bisikleta ko kanina. Hawak-hawak niya ang isang bisikleta. Punit-punit, baluktot ang gulong at sinunog ang pintura. Nanlaki ang mata ko, Boss Pao, dahil eksaktong pareho ito sa bisikletang ginagamit ko. Sa gilid ng labi niya, may ngiti na hindi pang tao. Malapad iyon, puno ng matutulis at mahahabang ngipin. Hindi ito nagsalita, pero mula sa kanyang bibig ay may lumabas na itim na usok na parang umaabot sa akin. Hindi ko na maalala kung paano ako nakaligtas. Ang huling naaalala ko, nadapa ako at nawala ng malay. Pagmulat ko, nasa kama na ako sa bahay namin. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Pero nang lumapit ako sa bintana, nanigas ang katawan ko, Boss Pao. Nandoon siya. Nakatayo sa gitna ng kalsada sa harap ng bahay namin. Hindi iyon gumagalaw, hindi kumukurap, nakatingin lang sa akin at hawak pa rin ang sinunog na bisikleta. Magandang gabi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elmer. Isa akong diver na sanay na sa malalalim na dagat, kumakain ng alon at lumalangoy sa pagitan ng mga batong matalim. Bawat pagsisid ko ay may layuning maghanap ng kakaibang lugar sa ilalim ng tubig. Mga lumubog na barko, mga kuweba na hindi pa nadaraanan, at minsan, mga lugar na may mga kwentong halos di ka panipaniwala. Noong isang taon, nakarating ako sa Siquijor, hindi para sa mga beach na dinadayo ng turista, kundi para hanapin ang sinasabi ng isang lokal na mangingisda. Isang lumubog na simbahan. Malayo daw iyon sa mga kanilang dive spots. Ayon sa kanya, hindi ito puntahan ng iba't ibang diver dahil sa mabigat na pakiramdam sa lugar at dahil daw may mga nawala na roon. Noong una, akala ko ay isa lang itong alamat para takutin ang mga baguhan. Pero nang ilarawan niya kung saan matatagpuan at kung paano ito makikita mula sa ilalim, tumayo ang balahibo ko. May krus daw sa tuktok, 3 estatwa ng santo sa loob, at isang kakaibang butas sa sahig na parang walang hanggan ang lalim. Bandang 3:00 ng hapon kami nagsimulang maghanda.
May dala akong oxygen tank na kayang tumagal ng mahigit 1 oras, flashlight at underwater camera. Kasama ko noon ang dive buddy ko na si Romel. Matagal na rin siyang diver, sanay na sa dilim at malalakas na agos. Habang papalapit kami sa lokasyon gamit ang bangka, napansin kong nagbabago ang kulay ng dagat. Mula sa asul na malinaw, naging madilim at parang may halong abo ang ilalim. Walang mga ibon sa paligid at ang hangin ay tila walang amoy. Isang katahimikang hindi normal para sa dagat. Paglusong namin, Boss Pao, ramdam ko agad ang kakaibang lamig. Hindi ito lamig na dala ng lalim, kundi parang lamig na gumagapang mula sa loob ng buto. Sa bawat paglangoy namin pababa, lalong lumalabo ang liwanag mula sa ibabaw. Sa lalim na halos 30 metro, bigla itong lumitaw. Sa gitna ng madilim na buhangin at batuhan, may nakatayong istruktura. Lumang-luma na iyon, balot ng koral at lumot. May bitak-bitak na pader at bubong na bahagyang gumuho. Pero malinaw kong nakita ang isang krus na nakatayo sa tuktok. Pumasok na kami sa loob, dahan-dahan, gamit ang flashlight. Sa unang tingin, Boss Pao, mukha lang itong lumang gusali na sinakop ng dagat. Pero habang sumusulong kami, napansin kong buo pa rin ang altar. Balot ito ng koral at seaweed. Pero nakapwesto pa rin ang 3 estatwa ng santo. Nakapikit ang mga mata ng mga ito. Ngunit habang palapit kami, tila unti-unting gumagalaw ang kanilang mga talukap. Sa ilalim ng mask at regulator, ramdam ko ang pagbilis ng paghinga ko. Sinabihan ko si Romel sa pamamagitan ng senyas ng kamay, pero nakatutok lang siya sa isang bahagi ng sahig. Doon ko napansin ang butas, Boss Pao. Malapad iyon, halos kasing laki ng pintuan. Pero walang nakikitang ilalim. Para itong isang bibig na laging bukas. Nilalamon ang liwanag. At habang tumatagal, tila may kumakawag sa loob. Anino ng kung anong gumagalaw sa kailaliman. Bigla kong naramdaman ang pagbabago ng agos. Hindi ito normal na alon mula sa dagat. Parang may malakas na puwersang humihigop papasok sa butas. Nakita ko si Romel na parang hinihila na pababa. Sinubukan ko siyang hawakan, pero sa isang iglap, nawalan ako ng kontrol at pareho kaming nahulog. Hindi na ako nasa ilalim ng dagat. Nasa loob ako ng isang madilim na pasilyo. Tuyo ang paligid, ngunit may amoy ng alat at lumot na nabubulok. Sa magkabilang gilid ay may mga pader na may nakasabit na kandila. Nanginginig ang apoy kahit walang hangin. Ang sahig ay gawa sa basang bato at sa dulo nito ay may altar. Pero imbis na santo, may nakaupo roon. Isang nilalang na parang tao. Ngunit ang balat ay balot ng kaliskis na kulay abo at itim. At ang mga mata ay kumikislap na kulay ginto. Ang ngiti nito, Boss Pao, ay sobrang lawak.
lampas iyon sa normal na panga ng tao. Hindi ito gumalaw, pero naramdaman ko ang tinig nito sa loob ng utak ko. Hindi ito salita, kundi mga larawan at alaala. Mga imahe ng dagat na puno ng bangkay, mga mangingisdang nilalamon ng dilim, at mga estatwang bumubukas ang mata upang magbantay. Bago ko palubusang maintindihan, ramdam ko ang isang malakas na hila. Bumalik ang bigat ng tubig sa katawan ko at muling bumalik ang lamig. Nang dumilat ako, nasa ibabaw na ako ng bangka. Ngunit mag-isa ako. Wala na si Romel. Wala ring bakas ng katawan o kagamitan niya. Tinignan ko ang relo ko. Halos 1 oras akong nawala. Pero ayon sa mangingisdang nagbabantay sa bangka, ilang minuto lang daw akong lumubog at lumitaw. Mula noon, Boss Pao, hindi na ako muling sumisid sa Siquijor. Pero gabi-gabi, sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko pa rin sa ilalim ng dagat ang simbahan. At sa loob nito, ang nilalang na nakaupo sa altar, naghihintay lang. Magandang gabi mga ka-horror. Tawagin niyo na lang akong Julius. Galing ako sa trabaho sa Quezon City. At gaya ng nakagawian, late na naman akong umuwi. 12:00 na ng gabi. At dahil pagod na ako, naisip kong dumaan sa pinakamabilis na ruta para makarating sa Pasay. Yun ho, ang Balete Drive. Alam ko ang mga kwento. Lahat ng taga Metro Manila, lalo na ang mahilig sa kababalaghan, ay narinig na ang alamat tungkol sa kalsadang iyon. Mga multo ng babae, mga nakatayong figura sa ilalim ng punong balete, at mga kakaibang nilalang na sumusunod sa mga sasakyan. Pero sa isip ko, Boss Pao, puro chismis lang iyon. Wala pa naman akong personal na karanasan, kaya walang dahilan para matakot. Pagdating ko sa kanto, papasok ng Balete Drive, tahimik na tahimik ang paligid. Walang masyadong dumadaang sasakyan at ang mga ilaw ng poste ay may pagitan na tila sinasadya para mag-iwan ng mga parte ng kalsada sa dilim. Pinababa ko ng kaunti ang bintana para pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Pero agad ko rin itong sinara. May kakaibang amoy na pumasok. Hindi mabaho, pero parang pinaghalong lumang lupa, basang kahoy, at usok ng kandila. Sa gitna ng pagmamaneho ko, Boss Pao, napansin ko na unti-unting lumalabo ang ilaw ng headlights ng kotse ko. Tinignan ko ang dashboard. Maayos naman ang baterya. Walang warning light, pero para bang may manipis na usok o hamog na pumapagitna sa ilaw at sa kalsada. Binagalan ko ng kaunti ang takbo ko at doon ko siya nakita. Sa gilid ng kalsada, Boss Pao, ay may isang bata. Maliit, marahil mga 6 na taong gulang. Nakaputing damit na parang lumang duster. Nakayuko siya, nakatayo lang sa tabi ng puno ng balete.
at hindi gumagalaw. Ang buhok niya ay mahaba at magulo, parang ilang linggo nang hindi nagsusuklay. Sa una, naisip kong baka nawawala siya o inabandona ng magulang. Kaya binagalan ko pa ang takbo at marahang lumapit. Pero sa mismong pagdaan ko sa tabi niya, tumingala siya, Buspaw. At doon ko nakita na wala siyang muka, walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang makinis pero kulay abong balat lang ang naroon. At sa mismong lugar ng mata at bibig ay may maliliit na butas na parang hukay na walang laman. Napamura ako at agad inapakan ang silinyador. Gusto ko nang lumayo agad sa lugar na iyon. Pero habang tumatakbo ang kotse, may napansin akong kakaiba. Tila dinadaanan ko ng paulit-ulit ang parehong puno ng balete. Sinubukan kong pabilisin pa ang takbo. Tumataas na ang RPM ng makina, pero hindi ako umaalis sa lugar. Sa bawat ilang segundo, kita ko sa gilid ng mata ko ang parehong batang walang muka. Nakatayo lang, nakatalikod sa akin, pero naroon pa rin sa gilid ng daan. Tumingin ako sa rearview mirror. Dapat ay wala na siya sa likod. Buspaw, nakita ko siya na nakasakay na sa likod na upuan ng kotse. Nakaupo lang, nakayuko at dahan-dahan siyang gumagapang papunta sa harapan. Nagsimulang lumamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Para bang may aircon na nakatodo kahit pinatay ko na. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya at bawat iglap ng paghinga ko ay parang may humihinga rin sa batok ko. At nang akala ko ay wala nang mas lalala pa, naramdaman ko ito. Isang malamig at manipis na kamay ang humawak sa balikat ko. Napapikit ako sa takot at nang muling dumilat, wala na ako sa kalsada. Nasa gitna na ako ng isang sementeryo. Ang kotse ko ay wala na. Nakatayo lang ako, nakayapak, at sa paligid ko ay libo-libong bata. Lahat ay walang muka. Lahat nakaputi at nakapalibot sa akin. Tahimik lang silang lahat, maliban sa isa. Ang batang una kong nakita. Siya ang nasa gitna. Hawak niya ang isang laruan na lumang-luma. Isang maliit na kotse na kulay pula. Nakaturo siya sa akin. At sa sandaling iyon, lahat ng batang walang muka ay sabay-sabay na lumapit. Naramdaman ko ang kanilang malamig na kamay sa aking balikat. Humihila pababa. At sa bawat hila, unti-unti kong nararamdaman na nawawala ang aking muka, na parang hinuhubaran ng balat. Ang huling narinig ko bago tuluyang dumilim ang paligid ay ang mabigat na paghinga ng batang iyon. At ang tila libo-libong boses na bumubulong sa iisang salita. Kasama ka na namin.